Sinyo naku 101% sa laban kay Poison. Manda bad trip na sa paulit-ulit ni BR at Slack 1 pinaghahandaan na pala si GL. So tara. Papalapit na nga ng papalapit ang unang event ng Flip Top, ang Ahon 15 Day 3. Pang-ahon nga ang lineup na ito dahil may Sinyo. Dahil nga sa sinabi ni Sinyo mismo na mataas pa ang adrenaline niya sa huli niyang battle, kaya nasa unang event siya ng liga. Sa video nga na ginawa ni Jonas, dito sinabi niya na kahit sino pwedeng manalo sa laban na ito. Para sa akin, kung ako papapiliin dito, si Sinyo kasi ay bihira lang bumatel, no? Parang sa isang taon, isang beses lang. Pwedeng nakakapag-refresh siya ng utak, pwede siyang nakakapagpahinga, nakapag-isip siya ng mas maraming bara. Pero hindi ko masasabing gano'n kasi kahit ako wala akong battle, wala akong iniisip eh. Wala akong iniisip. Pero paminsan-minsan may mga pumapasok din talaga sa aking bara na dinadrops ko paminsan-minsan na nagagamit ko naman, pero alam mo yung pang selfie burst lang ba, pwedeng makaipon si Sinyo ng mga ganon. Samantalang si Poison 13 halos babad din sa battle. Kung ibabase natin sa flexible, pareha silang flexible, pareha silang magaling mag-technical, mag-jokes. Sa jokes lamang si Sinyo, pero kung sa technical lamang alam mo yung may mga kayang gawin si Poison 30 na hindi kayang gawin ni Sinyo. May mga kayang gawin si Sinyo na hindi kayang gawin ni Poison. Ganun lang kasimple. Pero kung ako ang papapiliin, kung ang ipipredict ko rito kung sinong mananalo, pakiramdam ko may tsansang manalo si Poison 13 dito basta mabubutasan niya ng maganda si Sinyo. At malinis na performance, tapos pakiramdam ko mas maraming technical na papasok. Pakiramdam ko pwede niya matalo si Sinyo. Pero kapag ang Sinyo man ay preparadong, alam mo yun, parang nakingkoy niya ng matindi si Poison 13, pwedeng si Sinyo ang manalo dito. Pero ang pinaka maglalaban talaga ito ay expectation ng tao. Dahil alam naman natin, masyadong mataas ang expectation natin kay Sinyo. Kahit ako, laging mataas ang expectation ko kay Sinyo. At pakiramdam ko hindi rin naman tatanggapin ni Sinyo si Poison 13. Hindi siya nagagalingan kay Poison 13. O kung wala pa siyang naiisip na anggulo, alam naman natin yun. At hindi rin naman siguro oo si Poison 13 kay Sinyo kung alam niyang dehado siya. Pero dito, win-win situation si Poison para sa akin. Manalo-matalo, panalo siya dyan. Sinyo yan eh. Hindi malusutan ni Poison 13 si Sinyo. Basta naka-A-game si Poison 13, magawa niya ng maayos yung ma-spit niya ng maayos yung sulat niya. Kasi well-rounded si Poison 13. Yun naman yung nilamang niya kay Sinyo. Well-rounded si Sinyo kasi alam naman natin na mas madalas siya maglaro sa jokes, no. Si Poison 13 kasi may mga pasundot-sundot na jokes pero mas malakas sa technical. Pakiramdam ko hindi to style clash eh. Pakiramdam ko parehas nilang parehas nilang babasagin yung style ng isa't isa. At pakiramdam ko pwedeng manalo rito si Poison 13 basta magagawa niya ng solid. Poison 13 na lumaban kay MZite. Pakiramdam ko. Poison 13 na lumaban kay MZite. Pag yung Poison 13 na lumabas na ganon, pakiramdam ko kaya niyang talunin si Sinyo. Si Sinyo, alam naman natin, sobrang galing ni Sinyo, sobrang witty na mga jokes ni Sinyo. Pero kung tatagusin siya ni Poison 13 sa ganun, kung hindi masyadong magiging epektibo yung mga sasabihin niya, pwede siyang matalo ni Poison. Para sa akin, either way talaga nasabing match-up. At isa pa sa nakikita ko, mas malakas na Sinyo ang lalabas dito. Mas malakas sa nakaharap ni Shernan. Dahil nga sa sinabi ni Sinyo na si Poison 13 ang isa sa malakas na battle MC ngayon. Kaya mataas ang respeto niya dito. Kaya siguradong mas paghahandaan niya ang laban na ito. Pero wag natin tulugan ang pwedeng gawin ng isang Poison 13. Dahil kung naghahanda siya sa mga hindi kilalang MCs, paano pa ang isang Sinyo na most viewed battle rapper sa buong mundo? Baka dito natin makita ang pinakamalakas na version ni Poison. Sa kabilang balita naman, naging maganda ang palitan sa pagitan ni Manda Baliw at Batang Rebelde. Pero isa nga sa tumatak, yung ginawa ni BR sa ender niya sa round 3. Yung trap na kunyari nakalimutan niya yung ender niya. Sa kanya, invento lang.
Ano ba yung panghuli kong line? Yan, ganyan ang ginagawa niya. Ganyan ang ginagawa niya. Walang kwentang technique, par. Nandidistract kasi, Paul, dun lang siya nakaka-technical. Kita nyo? Kita nyo? Yung ginawa niyang physical, niribat ko ng lyrical. Ganun ako kagaling, brother. Para kang nag-shopping na di tinigyan yung presyo, kaya nagulat ka sa counter. Ibang klase yung mga ganong skills ni BR, no? Isa nga yun sa dahilan bakit siya tinatawag na underrated battle MC. Sa FB page nga ni BR, dito muli niyang pinost ang clip ng battle nila ni Manda kung saan niya ito natrap at may caption nga itong ilang minuto matapos ang post na ito ni BR, nag-post naman si Manda at tila bad trip na ito. Hindi daw makamove on ng tinalo niya na tila may pinaparinggan. Wala siyang sinabing pangalan pero tila para ito kay BR. At sa huling balita, sa semifinals nga ng isa buhay noong nakaraang taon, dito ay nag-rap si Slack1 at Beatroom. At yamado nga tinuring dito si Slack1 dahil sa pinakita niya sa elimination round at quarterfinals kung paano niya tinalo si Class G at Rapyan. Kaya maraming nagsasabi na tatalunin lang ni Slack1 si Beatroom. At ito nga din nakita ni Slack1 pero nagkamali nga siya sa inaasahan niya kay Beatroom dahil nga sa minalate niya ang kakayahan ni Beatroom. Tila nagdadrop na daw siya sa laban niya sa final sana kontra GL. Hindi naman ako nag-joke talaga. Ang nangyari po sa round 1 ko, di ba, nag-spit na po ako ng 4 lines, 6 lines. Pagkatapos po nun, nalaktawan ko yung bandang gitna ng round 1 ko. So, Napunta ako sinubukan dun sa mong uli. balikan. Hindi Okay. ko na po sinubukan. Tinuloy-tuloy ko na siya hanggang matapos, tapos hindi ko na in-spit yung ender ko kasi medyo mayabang yung ender ko dun eh. Pinutol ko na agad po dun. Ba't hindi Ayun, mo split it? Teka, ba't Yabang hindi? ko po eh. Sablay na yun. Sablay na po eh. Mayabang talaga yung ender ko dun. Naging kampante ka. Opo sir. Kasi kung titignan ko yung kung titignan ko yung round 1 at saka round 2 ni Beatroom nung tournament sa buhay, nasa isip ko talaga siya. Kaya mo. Hindi lang sa kaya ko na hindi tatagos eh. Kumbaga, Hindi mananalo sa akin to. Ganun, Hindi po. As ang malupit pa sir, ang malupit pa doon, may sulat na ako kay GL. Yung malupit na. Grabe di ba? Sobrang talaga, sobrang gago eh. Laglag tuloy. Gawin mo na lang distract. So kayo ba, tingin nyo kung malinis ang performance ni Slack1 sa laban niya kay Beatroom? Tingin nyo ba kaya niya makuha ang laban na yun? At sa labang Sinyo vs Poison 13, kanino kayo dito pupusta? Kung ano man sa loobin mo, comment mo lang sa baba, mapag-usapan natin yan. So yun lang, God bless.